Mga minamahal, ang biyaya at pagpapalang mula sa Diyos, ang kalakasan at katugunan sa lahat ng inyong mga dalangin. Kayo mga nagsitanggap ng biyaya at kaloob na mula sa kalangitan. Ang kanyang biyaya at kabutihan ay sumainyong lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. Purihin po natin ang Diyos na banal at dakila sa lahat. Shouting Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sigaw natin buhay! Buhay ang Diyos. Siya'y purihin at pasalamatan sa dakong banal. At kasabay niya, nawitin natin as we gather. Yes, Lord. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. Mercy. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga baha. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang banal, dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmamataas sa kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabuluanan. Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katuwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Salamat sa Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Steadfast love. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness.
dakila ang Diyos. Kapatid, tayo po'y magpakumbaba sa ating pagluhod. At tayo sama-samang dumulog sa Panginoon. O Diyos, na may gawa ng langit at ang lupa at lahat ng narito, kami po'y naghahandog sa iyo ng pasasalamat sa lumipas na 1 linggo sa aming buhay. Salamat po sa lahat naming pakinabang at sa mga taong ginagamit mong daluyan ng pagpapala para sa amin. Dalangin po namin sa aming paglilingkod ngayong araw ay madakila ka, O Diyos. Tanggapin mo ang masarap na samiyo ng aming handog at ang bunga ng mga labi na nagpupuri sa iyong pangalan. At habang kami nagpupuri, hinihiling po namin ang pagsawata mo sa lahat ng gawang masama at masamang tangka. At habang kami nagpupuri, sawatain mo, O Diyos, at dalangin po namin na iyo nga paginawahin ang bawat isa. Ang bawat isa nagsisihanap sa iyo, na nagsisihanap ng iyong kaluwalhatian, ng kaluwalhatiang marapat sa iyong pangalan. Paginawahin mo at pagalingin, O Diyos, ang lahat ng mga may sakit. At lahat na nasa bilangguan, palayain mo. At sa aming paglilingkod, ang espiritu ng kahusayan at ang karunungan, unawa at kaalaman ang siyang gumabay sa amin. O Diyos, mapuri ka sa pagkakatipo ng iyong mga banal. At katulad ng sinabi ni Haring David, sa gitna ng kapisanan ay aawitin namin ang mga papuri sa iyo. Sa iyong karangalan, ngayon at magpakilanman, sa pangalan po ni Jesus, na aming Panginoon, Amen and Amen. Yes. Mga kapatid, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. God is great. Sa kadakilaan po ng Diyos, kaya tayo nakaiibig. Ngitian muna natin ating mga katabi. Sa biyaya ni Lord, God bless everyone. Ayan, tunguhan natin kamayan ng bawat isa sa pag-ibig ng Panginoon habang inawit ang beloved o Agape Menos. Jesus. Ngayong week ay mag-ibigan sa isa't isa. Let us love one another, love one another. The love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Love one another. Beloved, let us love one another. Love one another. The love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. Of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. 1 John 4:7 and 8. 1 John 4:7 and 8. John 4:7 and 8. Beloved,
Let us love one another. At ang pag-ibig po sa Diyos, mga kapatid, walang iba kundi ang pagsunod sa utos ng Diyos. At anong utos? Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Yes. Mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Sige po. Purihin ang Diyos. Ilaban tayo. We have the weapons of our warfare, the presence of God in our mouth. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. For no weapons formed against us shall prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fear. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised. And with a shout. With a shout of victory, and with a shout of victory, and with a shout of victory, His name will be praised. We do not fight with earthly weapons, but with the weapons of the Lord. For we are the treasured mighty army, a people of praise, a people of war. For no weapons formed against us shall prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fear. We will go forth and praise the name of Jesus, Yeah. and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, and with a shout of victory, and with a shout of victory, His name will be praised. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, and with a shout of victory, and with a shout of victory, His name will be praised. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, and with a shout of victory, and with a shout of victory, His name will be praised. And with a shout of victory, and with a shout of victory, and with a shout of victory, His name
the shout of victory. His name will be praised. Yes! Diyos na buhay! Purihin ang Diyos at tagumpay! We are the church! We are the church! And the battle is for the Lord! Ang laban po natin, yes, ay sa pangalan ng Panginoon. At tayo manatiling nakatayo sapagkat walang ibang Panginoon. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Our God is worthy of praise. Purihin ang Diyos na banal, dakila. Stand up. Give him the praise. Purihin ang Diyos. Yes. Stand up. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Come on and Stand up and give him the praise. Come on and stand up and give him the praise. Praise the Lord. hallelujah! Give him the praise.
The Lord God Almighty. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Yes, God bless everyone. God bless the little children. Tunay naman talaga na ang Panginoon ay dakila, mga minamahal. Dakila sa kanyang mga gawa. Parangalan natin ng Diyos ang ating mga tinatangkilik. Give them all. I'm tired of chasing pretty rainbows. Are you tired of spinning round and round? Rough up all the shadows of your life, and at the feet of Jesus, lay them down. Them all. Give them all, give them all, hallelujah. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all. Give them all, give them all, hallelujah. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said there'd be no sunshine. He never said there'd be no rain. Only promise. He only promised a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all. Give them all, give them all, hallelujah. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all, hallelujah. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Into joy. And He will turn your sorrows into joy. Into joy. And He will turn your sorrows into joy. Siya lamang may kakayanan. Napapaging kaligayahan ang ating kapanglawan. Sapagat wala siyang katulad. Walang ibang Panginoon who is like the Lord na siyang ating paglilingkuran at siyang nakasisiyasat ng ating puso at kaisipan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. 'Cause there is none like you. There is
Your mercy flows like a river wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms, 'cause there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There's none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. Yes, tunay nga wala kang katulad, Panginoon. Yes, Jesus. We find there's none like you. Walang katulad ng iyong pag-ibig, O Diyos. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me still. Hold me still, let your love surround me. I am near, you draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me strip away. will be stripped away by the power of your love.
the power of your love. O Diyos, kami hayag na hayag sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga kahinaan. Siyasat mo ang aming puso, O Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon. Na sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, na pagsunod sa iyong kalooban, ay mapawi ang lahat ng mga ito. Lahat ng kahinaan. Magsilakas kami sa kahinaan, O Diyos. Hold me! Hold me still! Hold me still, let your love surround me. I am near, you draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me still, let your love surround me. I am near, you draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. I'm so... And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Power of your love. Puspusin mo po kami, Panginoon, ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Let's glorify the name of the mighty God. Let's worship His majesty. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His throne, His anthem raised. So exalt. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify
glorified, King of all kings. With song. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King, the King. Majesty, Worship His majesty. worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King, the King. Majesty, Worship His majesty. worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all Praise your name, Jesus. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Purihin ang Diyos na banal at dakila. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. puso ko iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, linutuin mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Lahat, O Diyos. ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid.
nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinigit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinigit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa pagtutuwid mo, Panginoon. Ikaw lang ang may alam ng aming patutunguhan. Salamat, O Diyos, sa saway. Purihin ang iyong banal na pangalan. Salamat sa iyong aral, O Diyos. Salamat sa iyong tungkod na siyang umaaliw sa amin, na siyang sumasaway sa amin. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong banal na pangalan. O Diyos, patuloy kang mapuri. Yes, Jesus. Mga kapatid, halika kayo. Alalahanin natin ang Panginoon. At ang Panginoon Kristo, bago siya pagkanuli, dumampot ng tinapay. O Diyos, salamat sa iyong napakadakilang pag-ibig. Salamat sa kapangyarihan at bisa ng mga tanda at kababalaghan. Salamat at kami lagi mong pinagtatanggol. Sa panahon ng mga pagsubok, kami iyong inaalalayan. Tunay ngang wala kang katulad, O Diyos. Sino man sa mundong ito, ano man sa mundong ito, ay walang hihigit sa iyo, O Diyos. Kaya tanggapin mo aming pasasalamat. Purihin ang iyong banal na pangalan. Pahayag natin ang kanyang pangako. Inumin mo, mag-iisa.
Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap at iyong makamtan ang buhay na walang hanggan. Hawak natin ang tinapay. Simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At bilang mga pinapaging karapat dapat, hinugot ng Diyos mula sa kadiliman, tumanggap ng mga kaloob ng kalangitan, at binuhay mula sa patay ng mga gawa, upang makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ali kayo. At taimtim sa ating puso, kalakip ang pagpapasalamat at pag-uumapaw ng papuri sa Diyos. Kainin natin ang tinapay bilang alaala sa ating Panginoong lumikha. Ang Panginoon ay Diyos ng pagtatagumpay. Kanyang pinagtagumpayan ang kamatayan sa pamamagitan ng kamatayan din. At hindi maitutumbas, mga kapatid, ang mga hirap natin dinaranas sa mundong ito sa kadakilaan ng kaluwalhatiang mahahayaga na siyang pamana ng Diyos sa kanyang mga banal. Kaya't bilang mga kabahagi at pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, halika kayo, ipahayag natin, alalahanin natin, inumin natin ang katas ng ubas bilang alaala sa pagdanak ng dugo ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. All
O Diyos. At kami gagaling. Ligtas mo po kami, O Diyos. Sa lahat ng masama. Sa lahat ng banta. Kaaway. We bless your name. We worship you. We give you glory. Purihin ka sa tulog ng mga yes. Purihin ka, O Diyos. Purihin na yung banal na pangalan. Patuloy mong tanggapin ang aming handog, O Diyos. There is healing in the name of Jesus. Lahat ng mga may sakit, angkinin nyo na. Katulad na nahihipo at touching anything that they shall ask, sabi ng Panginoon, ay bibigay sa iyo sapagkat ang Panginoon ang nagpapagaling sa atin. Yes. Sabi po sa aklat ng Isaias, pagalingin mo ako. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. You are the God. You are the Lord. Yes. You are the God that healeth me. You are the Lord, My healer. my healer. You sent your word and healed my disease. Alam ang inyong karamdaman. You are the Lord, High blood, low blood. my healer. There's healing in the name of Jesus. You are the God that healed us. You are the Lord, our healer. Ang salita ng Diyos You sent your ay word dumadaloy and healed our disease. sa ating mga kasukasuan. You are the Lord, Be healed our healer. in the name of Jesus. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa akin ang kagalingan. Nakikita mo po, Panginoon. Sa wika mo, ako ay gagaling. So lamang, O Diyos. Ikaw ang kagalingan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ang kagalingan. Sa wika mo, kami ay gagaling. Ikaw ang You are the God. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. Lahat kayong naririto, You are the Lord, magsigaling kayo. my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Salamat, O Diyos. At nariyan ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagalingan.
Salamat, O Diyos, sa kagalingan. Salamat, O Diyos, sa katugunan ng aming mga dalangin. We worship you in spirit and in truth. Purihin ka, Panginoon. Yes, we bless your holy name, O God. Amin na mahal, the Lord is, God is great. Dakila ang Diyos. At sa kadakilaan po ng Panginoon, tamasahin niyo ang kapayapaan sa inyong pag-upo. God bless everyone. At sa lahat ng mga lingkod, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos na buhay, na siya nagpapabanal ng dako, ng mga gamit, at maging ng kanyang bayan. Purihin ang Diyos kahit magpakailan-kailanman. Salamat sa Diyos sa simoy at malamig na hangin. At sa lahat po ng mga patuloy na nag-aantabay at umaasa sa Diyos, namamalagi sa pananampalataya, kahabagan at katarungan. Ang biyaya at kalakasan po ng Diyos ay sumainyong tahanan sa man lugar kayo naroon na inaabot ng pangangaral na Ebanghelyo. Ang biyaya at kalakasan at katugunan sa lahat ng inyong mga dalangin ang ating hiling sa pangalan po ni Kristo Jesus para sa inyong buhay. In the name of the Lord Jesus the Christ. God bless everyone. God bless. May mga kasama tayong hindi man sa harapan, pero kasama natin sila. Amen. At mga kapatid, ang biyaya at kalakasan po mula sa Diyos. Muli, mga lalaki ng Panginoon, shout praise the Lord! God bless you sa pagsigaw ninyo. Hari nawa, magsilabas lahat ng sakit, karamdaman sa pangalan ni Jesus. Mga babae ng Panginoon, shout hallelujah! Ayun, pagpalain kayo ng Diyos. Gayun din kayo sa inyong pagsigaw. Tumalsik lahat ng
hindi maganda, anumang bara sa inyong katawan, sa pangalan ni Jesus. At mga kapatid, sa biyaya po ni Lord, kumusta kayo? Kayo po mga listener ng ang banal na salita. Magkakakilala na ba kayo? Kayong lahat na nandito, kilala nyo na ba ang isa't isa? Lingon nga kayo sa taas. O ina nasa taas, lingonan nga kayo. Tingnan nyo bawat isa. Kilala nyo na ba yan? Hindi pa bro. O assignment mo. Tanungin mo sa linggo, ano pangalan mo sis? O dapat kayo rito magkakakilala na pag binanggit ko. Brother Bobet at Sister Joy Cabo. So kilala nyo ba kung nasan sila? Taas yung kamay. Taas ang kamay. Brother Bobet and Sister Joy Cabo. Taas kamay. Ayun. Ayun sa taas. Ayun. O yung magkasama sila yon. So sa gabi-gabi na lang binabanggit ko. Di ba pagkatapos, lagi kong binabanggit. Para lahat kayo magkakakilala na. Getting to know each other. Kumbaga, kaya nga fellowshipping with one another. Ganun tayo sa Kapitolyo. Yung panahon ng Kapitolyo. Di ba? Inaalam yung kalagay bago mag-umpisa. At alas 12 pa lang ng tanghali, nandun na ang mga lingkod. God bless you. Si Brother Alvin. At alas 8 gawain. Alas 12 pa lang nandun na. Kaya ano po ibig sabihin? Magkakakilala. Dapat kayo. Ayun. Pati yung mga hindi nakaka-attend dito, kilala nyo na rin dapat. Ayun. At salamat po sa Diyos, meron tayong first timer. Pagpalain po ng Diyos, si Louie Karatihan. Nasaan po siya? Ayun, sa unahan, ayun. God bless you. Praise the Lord. Si Louie Karatihan. Tama ba? Ayun ito. Kapunitan. Ayun, God bless you. Pagpalain ka ng Diyos. Ano kayang wika to? Greek ba to? Kapunitan. God bless you. God bless you. At salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. At biyaya. God bless po. Welcome. Welcome sa Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. At salamat sa Diyos. All things work together for good. Na-high blood yung kapatid natin, di makapag-drive. Kumuha ng driver, ayun. Praise the Lord. So, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga dalangin. At lahat ng bagay nagkakalakip-lakip para sa kabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Tama, yung mga mananampalataya. Ano po tinuro ni Lord last week? Patungkol sa panunubok. Ayun. Si Lord ang magaling sumubok. Po. Okay. So ang katungkulan nating subukin, 2 Corinto 13:5, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Subukin ninyo kung kayo'y nasa. Susubukin natin yung ating sarili. At 139, tama ba? Sulat doon sa awitan, sinabi ni Haring David, subukin mo ako, Panginoon. Verse 23. Binasa natin ang nakaraan. Okay. Ngayon pong ituturo sa atin ni Lord, ay patungkol naman mga kapatid sa tinatawag na opinion. Patungkol sa opinion. Ayan. Marami po tayong mga opinion at yung iba naman ay conclusion. Ano po? Opinion, conclusion. So dito mga kapatid, ang ibig sabihin po na opinion is a formal expression of judgment or advice by an expert. Formal pala itong expression ng hatol o payo na galing sa eksperto. By an expert. So, yun yung opinion. Yung iba sa inyo, nagpa-doktor. Kuya, pang-confine po kayo. May pneumonia kayo. Ay, ganun. Pero lakas ko naman. Magtanong ka sa ibang doktor. Magpa-second opinion ka. Tapos sa kabilang doktor, ano po, kumusta po? Yun nga po, pang-confine nga po kayo. So, second opinion. Pagdating naman sa pangatlong doktor,
Sabi po nung dalawang doktor, confine daw po ako. Tingnan ko nga po, pang-confine. Sir, kuya, pag kinumpine po namin kayo dito, mas malala pa po mas malala pa po sa inyo yung mga may pasyente dito, baka sa halip pong gumaling kayo, lalo kayong lumala. Kaya uwi na lang po kayo, resetahan ko na lang kayo ng gamot. Ayun, uwi yung brother, uwi siya at pinagaling siya ni Lord, sa bahay lang, hindi na kailangan ng confine. Pang third opinion. Pang-apat naman, wala kang pera, wala kang pambili ng gamot, pumunta ka sa bahay ng Diyos. Umaten ka at humiling ka ng kagalingan sa Diyos at malay mo, hindi mo na kailanganin ng antibiotic at pagalingin ka na lang ng Panginoon. Iyon yung pang-apat. Bakit pang-apat? Kasi inuuna ng tao lagi, doktor. Panghuli yung kay Lord, di ba? Ngayon po, batay po sa salita ng Diyos, so yun yung mga opinion, ano po. But take note, disclaimer, hindi po masama ang antibiotic. Hindi po masama ang doktor. Ginawa ng Diyos yung doktor para sa tao. At ang Diyos, ang dakilang doktor. Hindi masama ang gamot. At lalong hindi masama ang pera. Kaya sa bagay na to, mga kapatid, alamin po natin, batay sa salita ng Diyos, sa mga opinion. Ayan. Basahin po natin Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 18 at Talatang 2. Disyotso at 2 ng Kawikaan. Sabi dito, ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa, kundi maihayag lamang ang kanyang puso. Ayun. Sa Ingles, mga kapatid, a fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself. So yun daw mangmang, walang kaluguran sa pag-unawa, kundi maihayag lamang yung puso niya. Puso. Wala siyang kalugurang umunawa, kundi maihayag lang yung kanyang puso. Oh. Sa NIV, pero ka ba yung NIV? Sa NIV, mga kapatid, nakasulat dyan, sa Proverbs 18 verse 2, ang sabi rito, basahin ko na lang po, fools find no pleasure in understanding. O pareho. Walang kaluguran sa pangunawa. But delight, yung kanyang kaluguran, but delight in airing their own opinions. Sa Tagalog, ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa. Kundi maihayag lamang, but airing their own opinions. Maihayag lamang ang kanyang puso. Tama naman eh. So sa isang salin to ng Bible, NIV, New International Version. A fool daw, fools find no pleasure. Wala siyang kaluguran in understanding, but kundi delight in airing their own. Sabihin niyo po, own. Sarili, own. Own na ano? Own opinions. Sarili mong puso. Sarili mong opinion. Ayun. Kaya itong opinion ko dyan. Ang mga tao po, mga kapatid, batay po dito, sino gusto maging pantas? Patuloy na maging pantas. Gusto nyo? Kasi ang pagiging pantas, mga kapatid, yung kabaligtaran ng mangmang. Kabaligtaran ng mangmang. Sino ba yung mangmang? Wala siyang kaluguran sa pag-uunawa. So, ibig sabihin, ang pantas, nalulugod ka sa pag-unawa. Gustong-gusto mo na may nauunawaan ka.
Gustong-gusto mo na may, ano yon? Meron ka natutuklasan. Sino rito gusto-gusto niya araw-araw may natututunan siya? Sino? Sino? Uhaw na uhaw sa karunungan. Sino? Kayo? Kayo talaga? Ako rin. Sama ako. Gustong-gusto niyo ng karunungan? O hindi kayo mangmang. Kasi yung mangmang, wala siyang kaluguran sa pangunawa. Pero may kaluguran din yung mangmang. Lahat naman tao may kaluguran, di ba? Lahat ng tao may kanya-kanyang kaluguran. Kundi maihayag lamang ang kanyang puso. Yun ang kaluguran ng mangmang. Sa Ingles, but delight. Oh, may kaluguran din. In airing their own opinion. Pinagdidikdikan ko sa inyo yung own opinion. Bakit? Wala siyang kalugurang makinig ng pangunawa. Kundi maihayag lamang ang kanyang opinion. Opinion. Yun ang gusto niya. Kaya dito mga kapatid, balik tayo ulit sa doktor. Bago mo na yun, sa doktor, ito opinion ko, pang-confine ka. Ito sa kabila, pang-confine ka. Sa kabila, hindi pang-confine. Bakit? Kasi po ang tao, ang opinion niya, nakadepende sa kanyang pangangailangan. Ang kanyang payo, nakadepende doon sa kanyang motibo. Pumasa tayo ng isang talata. Meron ditong apostol. Apostol. Nagbigay ng opinion. Nagbigay ng payo. Dito po sa aklat ng John 12 verse 3. May nagpayo kay Jesus Christ. Meron siyang opinion. Ayan, 12 at 3 ng aklat ng Juan. Okay, so dito kasi, si Maria nga ay kumuha ng isang libra ng ungwentong taganas na nardo, na totoong mahalaga. At pinahiran ang mga paa ni Jesus. O yan. Sino po pinahiran? Sino pinahiran? Si Jesus. Okay. At kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok. At ang bahay ay napuno ng amoy ng ungkwento. Tuloy, sa verse 4, kapatid. Verse 4. Verse 4. Datapat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad. Na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, mayroong opinion si Judas. Verse 5. Bakit hindi ipagbili ang ungkwento? Sabihin nyo, ungkwento. Ano ba sabihin ng ungkwento? Pabango. Ayun. Bakit hindi pagbili ang pabangong ito? Opinion lang. Ng 300 denaryo, sis. Pwede. 300 denaryo. Marami na matutulungan yun. At ibigay sa mga duka. Okay ba opinion? Okay ba yung suggestion? Okay ba? Alamin natin tuloy. Bakit niya sinuggest? Nagbigay siya ng opinion at suggestion kay Jesus Christ. Lord, pwede naman pagbili 300 denaryo. At ibigay sa duka. Di matutuwa pa, magpapasalamat sa Diyos. Tingnan niyo kung bakit niya sinuggest. Verse 6. Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga duka. Hindi pala dahil. Bakit niya sinuggest? Sapagkat, sabi rito, bakit? Kundi sapagkat siya'y magnanakaw. Tingnan niyo yung opinion niya. Nakabase sa kanya, kundi sapagkat siya'y magnanakaw. Ano pa? At yamang nasa kanya ang supot. Sino ba mahawak dito ng supot? Ayun. At nasa kanya ang supot. Yung tagahawak lang naman sila, binapasa naman nila yung pagkatapos. At yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Ayun. Kaya pala, akala mong concern. Di ba? Ay, nakakabless naman si Judas, yung kanyang suggestion. Hindi mo kilala, subok ka ng subok, palpak. Dahil si Lord, kilala niya yung puso ng tao. Amen! Siya'y sumusubok ng mga puso. Alam pala ni Lord yung sinabi ni Judas na, ipagbili. Pwede ipagbili na yan. At ibigay sa dukha. Wow, ganda, no? Ganda naman suggestion Ang ganda. Kaya lang, ito'y sinabi niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha.
Hindi dahil concern siya. Saan siya concern? Concern din siya. Hindi doon sa dukha, doon sa pagbebentahan. Bakit? Siya humahawak ng supot. At salamat sa Diyos, may tagahawak din naman tayo. Meron tayong treasurer. At salamat sa Diyos sa katapatan ng kanilang puso. At sa Diyos na siyang sumusubok ng puso ng bawat isa. At siya nagpapaging karapat-dapat sa atin. Pag-pray natin, ha? Yung manangasiwa. Wala po kay brother, ha? Wala po. Okay, may tagahawak. Ayun. Ayun, salamat sa Diyos. O, yun. Kaya dito, ang opinion ng tao, kapag pag may opinion, ang tingnan mo muna, huwag yung opinion. Tingnan mo muna yung tao. Si Lord, hindi nakatingin sa opinion, nakatingin doon sa tao. Ba't mo sinasuggest siya? Ba't ganyan na opinion mo? Ganon din naman tayo. Ganon din naman tayo. Di ba? Ganon ang tao. Pang-confine po kayo. Bakit? Walang pasyente. Sa kabila, pang-confine po kayo. Wala rin pasyente. Ito sa kabila, napakaraming pasyente. Ang kailangan nila, mabawasan yung pasyente. Pagdating mo ron, pang-confine po ba kayo? Ay, hindi po. Hindi po. Bakit? Napakaraming pasyente. Dami nila ng trabaho. Kinapa. Mukhang malakas naman po kayo. Mukhang hindi po kayo pang-confine. Yun ang hatol. Kaya yung kanilang opinion, nakadepende doon sa itsura ng tao. Hindi doon sa mga records nakatingin. Masakit po ba dito? 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 Hindi. Okay naman. Nakadepende ang suggestion o opinion ng tao. Depende sa laman ng puso, depende sa pangailangan. Kaya dito mga kapatid, dapat tayo maging matalino. Na ano po? Kinakailangan tayo mapagbantay. Mrs., kailangan po kayo masisaryan. Ayun, wala kasi in short, disclaimer, wala tayo layo manikito, tumira, na pag-aaralan lang, na pag-uusapan lang. Kaya dito po mga kapatid, yun ang suggestion o opinion ni Judas. Pero ano naman ang opinion? O hatol. Kasi yung opinion, ibig sabihin, a formal expression of judgment o hatol, or advice, payo. Pang-confine po kayo, payo. Payo ni Judas, ibenta po para ibigay sa mga duka. Payo yon. By an expert. Wow. Expert. Expert siya dun sa... si Kristo, ano ang payo? Ano ang galing kay Lord Jesus? Verse 7. Tuloy. Batid. Sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan niya, ng hatol ni Jesus Christ. Anong opinion niya? Ano ang kanyang pasya, kumbaga? Ginamit keyword na opinion. Ano yung kanyang hatol? Judgment kasi ibig sabihin na opinion. Pabayaan ninyong ilaan niya ito sa araw ng paglilibing sa akin. Bakit? Hayaan mo na lang. Binasag yung pabango sa ibang talata, binuhos sa paa at kinuskus pa ng buhok. So umamoy yung pabango sa buong kwarto. Nang hinayang yung alagad. Pero si Jesus Christ hindi siya nang hinayang. Bakit? Ginawa niya yon para pang-ready na sa paglilibing sa akin. Bakit? Ano hatol ni Jesus Christ? Verse 8. Sapagkat ang mga dukha, yung dudukha, ay laging nasa inyo. Andyan lang siya. Ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Pag si Lord Jesus Christ ang pinakinggan natin, ang hatol sa sitwasyon na yon, kung sino yung hindi laging nandyan, yon ang pahalagahan. Yung buhay natin, hindi laging nandyan. Pahalagahan din po natin ang ating buhay. Kaya dito po, kay Lord, mas mahalaga sa Kanya yung bihira, kung sino yung hindi laging nandyan. Bakit? Yung duka, lagi lang naman nandyan yan. Si Lord Jesus Christ, hindi laging nandyan. Kaya yun ang hatol ng Panginoon sa Kristo. Okay lang yun. Basta ginamit para sa Kanya. Naalala niyo sa banal na salita? Binasa natin. Na wag mo ang wikang bagabaging yung babae. Di ba? Sabi mo, bagabaging, gumagawa ng mabuti, kinukonsensya mo. Gumagawa, tumutulong Gumagawa para kay Jesus Christ, kinukonsensya. Lord, pwede pa ibenta yun. Aksayado talaga yan. Pwede namang ibenta Bakit ginabagabag mo yung babae? Gumagawa siya ng mabuti. Kaya ayaw ng Diyos na yung mga gumagawa ng mabuti ay bagabagin. Iyon ang desisyon at hatol na galing po mismo sa ating Panginoong Hesu Kristo.
Tingnan mo kung ano yung mas mahalaga. Tingnan mo yung sitwasyon. Kaya po rito mga kapatid, ang mangmang, okay? Ang mangmang walang kaluguran. Saan? Sa pag-unawa. Ano kaluguran ng mangmang? Balik sa Kawikaan, 18:2. Ang mangmang ay walang kaluguran sa kanyang sa pag-uunawa, kundi maihayag lamang ang kanyang puso. Kaya dito mga kapatid, bababantayan mo yung sarili mo. Kapag ikaw ay mahilig sa pag-unawa, wala nang space sa sarili mo. Alin? Ang pakinggan ang sarili mong opinion. Kasi ang kinaluluguran mo ay kung ano yung hatol na galing po sa Panginoon. Kaya wala ka na space para sa sarili mo, para pagbigyan pa ng space yung sarili mo kung ano pa nang isasuggest mo kay Lord. Lord, suggest ko lang sa'yo. Galing na. Galing. Nagsuggest ka kay Jesus Christ. Kaya mga kapatid, sa diwa pong ito, ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? Ayan. Alamin natin. Kasi ang mangmang at ang marunong, sinulit yung mangmang, nasuri niyo na po ba? Nasubok niyo na ba? At kung sino marunong? Ang marunong, nag-ibig. May kaluguran sa pangunawa. Okay. Alamin natin, si Jesus Christ may gumamit ng sarili niyang opinion. Alamin natin. Sa aklat po ng Juan, basahin po natin ng talatang 12 at talatang 49. Jesus Christ. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay ng utos sa akin kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Tingnan niyo si Jesus Christ. Higit pa ba tayo kay Jesus Christ? Higit pa ba tayo? Ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon. Kung ako'y pinag-uusig, kayo pag-uusigin din, si Jesus Christ ba'y nagsalita ng galing sa kanyang sarili? Sariling opinion, Lord. Sapagkat ako'y, sabi ni Jesus Christ, hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili. Yung palang mga pinapangaral niya, hindi pala galing sa kanyang opinion at hatol. Saan galing? Kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. May pinanggalingan yung kanyang hatol. Hindi ako lagi nasa inyo. Ang mga dukha, nandyan lang. Kaya ginawa niya ito, huwag mong bagabagin ng babae. At sabi ng Panginoon Kristo, pag tinugtong niyo pa yung pagbabasa sa Lucas, kailanman ipapangaral ang Ebanghelyo, laging babanggitin yung ginawa ng babaeng ito. Lagi raw babanggitin yung ginawa ng babaeng binuhos yung babango sa paa. Wala ba kayo na-realize? Sa tuwing ipangangaral daw Ebanghelyo, di ba nangangaral ako? Di ba binabanggit ko yung babae? Nangyari yun sa salita ng Diyos. Sa tuwing babanggitin daw yung pangangaral, ay mababanggit daw yung babae na yun sa kanyang ginawa. Kaya naganap po yun ngayon. Nabanggit ko sa inyo yung ginawa ng babae. Tingnan nyo. Gusto pa ni Lord na laging banggitin. So dito mga kapatid, balikan natin, sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili. Ayun. Hindi galing kay Kristo yung opinion. Wala siyang sarili. Saan galing? Kundi ang Ama. Saan galing? Sa Ama. Tapos ikaw naman, bagong Christian ka, brother, opinion ko ganito. Ang opinion ko ganito. Hindi ba totoo naman marami tayong opinion? Totoo naman yun eh. Marami ka opinion. At yung mga doktor, marami opinion. Kaya lang, pagdating kay Lord, set aside ang sarili mong opinion. Brother, yung opinion ko nakasulat eh. Mababasa, brad, yung opinion ko. Ano? Mababasa yung opinion mo. Mababasa, di nakasulat.
Nasa Bible yung opinion mo. Hindi mo talaga opinion yon. Hindi mo opinion yon. Galing yon sa Panginoon. Ginaya mo lang. Kasi wala kang sariling iyo. Lahat ng karunungan ay galing sa Diyos. Kaya ang papuri ay sa Panginoon. Oh. Sino ba mahilig magbigay ng sariling opinion? Yung demonyo. Ano po opinion ng demonyo? Total naman, Panginoon ka. Makapangyarihan ka, di ba? May sasagip naman sa'yo pagka lumundag ka dyan. Lundag ka na lang, oh. Di ba yun yung opinion ng demonyo? Nagugutom ka, di ba Panginoon ka? Pwede mo naman gawing tinapay yung bato, ah. Di ba yun ang opinion ng demonyo? Oh. Ano opinion ng demonyo? Sarili niya. Porke ba may sasalo? Dapat ka na lumundag at magbati-wakal. Parang ganito lang yan, bro. Di ba sasahod ka naman? Mangutang ka na. Sino may sasahod? May 13 month, mangutang ka na. Alala kong panggastos, antayin ko kaya yung sahod ko. Ano opinion mo, brother? Total, may sasahurin ka, may 13 month ka pa ngayon. Sige, go lang, gastos ka, mag-shopping ka. May pambabayad ka naman eh. Parang kahaway, gano'n po. May sasalo naman sa'yo, hilodnag ka na. May sasalo naman eh. Eh ano ang aral ng Panginoon? May sasweldohin ka naman, sige, gastasin mo na, bumili ka na. Ala pa yung sweldo mo. Ayaw mo na magtiis. Total naman, pagdating niya, tsaka mo na bayaran. Galing sa demonyo, ano po? Kumbaga, ganun yung suggestion. Pwede naman, di ba? Eh ano ang sabi ng Panginoon? Pag binasa mo, ano ang payo at opinion gagaling sa Diyos? Aklat ng Kawikaan 30 at 24. Ano sabi? May 4 na bagay na maliit sa lupa, ngunit lubhang mga pantas. O sige, no. Ano yun? Verse 25. Ang mga langgam ay bayang hindi matibay. Gayon may nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tag-init. Yun yung payo. Yun yung opinion ng Biblia, ng salita ng Diyos. Yung langgam daw, nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tag-init. Verse 26. O yun, iba na yung kuneho naman. Ang mga kuneho ay hayop na mahina, gayon may nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato. Verse 27, ang mga balang ay walang hari, o ba? Walang leader. Ngayon may lumalabas silang lahat na pulo-pulutong ba? Parang organized. Pero wala raw hari. Grabe. Balik ulit sa verse 25. Ang mga langgam ay bayang hindi matibay, gayon may nag-iimbak, hindi naglulustay. Hindi ina-advance yung sweldo. Kung may sweldo siya, iimbakin pa niya yon. Para pagdating ng tagulan, timilanggam, pag tagulan, tahimik na, wala na kayo makita langgam sa paligid. Bakit? Nakatago na. Boundary na yung langgam. Buong Tag-Araw, boundary na yung langgam. Bakit? Nag-ipon siya. Bakit? Mahina nga sila. Walang pangulo. Kaya kailangan pag tagulan, may ipon. Ayun. Kaya kailangan ikaw, ano ka? Iponaryo ka. Mahilig mag-ipon. Iponaryo. Kaya dito mga kapatid, sa diwa ng salita ng Diyos, ano opinion ni Lord? Lustay? Pwede naman. May magliligtas naman sa iyo, sige lundag ka na. Yun po ang payo ng demonyo. Galing sa kanyang sarili. Sa nakalagay doon na porkit ganito, lumundag ka. Kaya dito mga kapatid, 10 galing yung salita lumundag ka at sadyain mo, dahil may magliligtas sa iyo, okay lang. Abuso yung brother. Abuso. Ayaw po ni Lord na tayo maging abusado. Gusto ng Diyos tayo mabuhay na makatarungan. Mapag-is. Kung ano nandyan, pagkasyahin. Yan ang aral ng Diyos. Pero dito po, basahin natin sa John 8:44. Kasi ganyan ang demonyo eh. Tingnan nyo. Tingnan yung demonyo. John 8:44.
Binasa natin kanina, John 12:49, si Kristo hindi nagsasalita na sa sarili niya. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Sakit mo na magsalita, brother. Binasa ko lang, kayo bumasa. Kayo sa inyong amang dyablo. Pagandahin natin, kayo'y sa inyong amang dyablo. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Diabulo. Ganun pa rin, di nagbago. Kayo sa inyong amang dyablo, yun pa rin. Bakit? Ang mga gawa at ang mga nais ng inyong ama, yun. Ang ibig ninyong gawin, ba? Patihulog ka. Pwede naman. Gutom ka? Gawin mo tinapay. Fasting po si Jesus Christ, mga kapatid, gagawin tinapay. Fasting nga siya, di kakain siya. Di magkakasala siya. Tuloy. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Ano siya? Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Yun siya. Hindi nananatili sa langsang sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, sa demonyo, sa dyablo. Pagka nagsasalita siya, tingnan niyo po, ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Bakit? Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Mga kapatid, ang demonyo po ba'y nagsasalita rin ng katotohanan? Sinabi niya, ikaw ang anak ng Diyos. Galing sa demonyo yon. Salita ng demonyo yon. Ikaw ang anak ng Diyos. Nakikilala kita, Jesus. Ikaw ang anak ng Diyos. Hindi galing sa demonyo yon. Salita yun ng Diyos. Yung demonyo po, sabi rito, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Ayun. Kaya dito, kailan nagsasalita ang demonyo ng saganang kanya? Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan. Ayun. Pag kasinungalingan ay sinasabi ng demonyo, galing na yun sa kanyang sarili. Ay, God bless you, brother. So, yung katotohanan yun. Grabe. Nasa gitna pa lang eh. Bitin. Grabe na po. So, yun. Simenyas na po. So, yun. Kasinungalingan, pag galing sa kanyang sarili. So, pag katotohanan yung sinasabi mo, hindi po galing sa sarili yon, galing yung kay Lord. Galing sa Panginoon, dahil sa Kanya galing ang lahat ng katotohanan at lahat ng pangunawa o understanding, wisdom, knowledge, and understanding. Kaya sa Diyos po ang papuri. Iba kasi pag nakapag-quote, ipapasa sa Facebook. Parang siya nagsalita. Saan ba galing yung? Saan ba hango yun? Sa Bible. Ay nako, huwag mo angkinin. Kay Lord yun. Huwag mo ipangalan sa'yo. God bless. Ano opinion nyo? Tuloy tayo? Ang hindi tayo nakapag-advise na magpadagdag hanggang alas 3 lang talaga tayo. So yun po ang hatol, in opinion na galing kay Lord, tayo ay tatayo na at aawit. Alam nyo, magandang opinion na galing sa Diyos, agahan natin next week yon. Yun ang maganda. Agahan next week. At alam nyo kanina, ay salamat sa Diyos, brother. Good news, ang aga natin kanina. Opo. Maaga tayo ng 2 minutes. Thank you, Lord. Salamat sa 2 minutes na naaga. At least may naaga. Nakaraan 1:20. Ngayon, kanina 1:18. Ay, thank you, Lord. Umaga ng 2 minuto. Sa linggo sana madagdagan pa, no? Pag-pray nyo kami, ha? God bless po. Okay, at sa linggo, traffic. May umattend pa kaya sa linggo? Ang a-attend sa linggo, lahat ng dalangin nyo, dalangin ko sa Diyos na tugunin ng Panginoon. Lahat na mag-e-effort sa linggo. Okay, sasantabi yung pansarili, uunahin si Lord. Okay, dalangin ko sa Diyos, ang pagpapala ng Diyos ibuhos sa inyo. Okay, God bless you. Okay, sige po. O Diyos, salamat po sa araw na ito.
Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay iniligid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay iyak mo nga nababatiin. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pagtutuwid, sa iyong pagtuturo. Ikaw lang ang may alam ng aming patutunguhan, O Diyos. Salamat po sa iyong mga saway. Salamat, Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, purihin ka sa pagkakatipong ito, O Diyos, na iyong pinatunayan na ikaw ay sumasama sa amin sa pamamagitan ng mga tanda, sa pamamagitan ng mga pagliligtas, sa pamamagitan ng mga pagtuturo, at pagbubukas mo ng aming kaisipan upang maunawaan ang mga kasulatan. Salamat, O Diyos, sa pagpapaliwanag mo sa amin kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Alam po namin sa bandang huli, ang lahat ng ito ay sa ikabubuti ng bawat isa na nagsisiibig sa iyo. Kaya't yamang nakikilala mo ang aming puso, ang aming dalangin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya upang kami umabot sa pagpapakumbabang nais mong aming abuti. O Diyos, Ikaw ang nakakaalam ng aming mga plano.
Ikaw ang nakakaalam ng aming mga pagsisikap. At sa aming mga pinagdaraan ng sakit, karamdaman, mayroon kaming nakikitang nasa likod nito. Iyan ay ang pag-ibig mo. At nakikita namin na ikaw ay sumasama sa amin. Patnubayin mo po kami sa aming tatahaking isang linggong darating na ito, O Diyos. Gabayan mo ang bawat isa. Na sa lahat ng aming gawa ay maging kapurihan sa iyo. Maging kaluwalhatian mo kami, O Diyos. At O Diyos, binibigay namin sa iyo gaya ng iyong salita. Sapagkat kami ipinagmamalasakit mo. Kaya't eto, Panginoon, nasa iyo ang aming mga alalahanin. Binibigay namin sa iyo. Ikaw na ang bahala. Ikaw na bahala sa aming future. Sapagkat kami nagtitiwala sa iyo. Na ikaw ay Diyos na nagliligtas. Diyos na mahabagin. Na siya nagbabantay sa amin noon na ngayon at magpakailanman. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong mga pinagaling. Salamat sa mga tinugon ng mga dalangin. At salamat sa mga pagpapalang parating at sa mga katugunan ng aming mga nasa ay aming nakikitang palapit, O Diyos. Ng palapit na magkaroon ng katuparan ang lahat ng ito. Sa iyo ang kaluwalhati at karangalan, O Diyos, ang iyong munting bayan na nagsasabing, nagpapasalamat, dumadakila sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Yes, Jesus. Napakasarap magpuri sa Diyos. At dalangin po natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng sariling dako na kung saan ay malaya nating magawa ang paglilingkod sa Kanyang pangalan. Sa inyo po lahat, mga minamahal, sa ating paghayo, kalakip ang pag-ibig ng Diyos habang sinasabi mo sa iyong kapatid, oh, I love you with the love of the Lord. God bless everyone. love you with the love of the Lord. Smile, smile, take good care. God bless everyone. Be strong in the Lord. Fight the good fight of the faith. Every praise is unto our God. God bless.
Every praise. God bless you. God bless you. God bless po. God bless everyone. Ingat po, ingat. Last song, Every Praise.